Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Magmula sa bundok o kay gandang masdan, ng sugong tumarating upang ipahayag ang magandang balita ng kapayapaan. Ipapahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Sion, ang Diyos mo ay hari. Narito, sisigaw ang nagbabantay dahilan sa galak. Sama-sama silang aawit, makikita nila ang Panginoon sa Sion ay babalik. Magsiawit kayo, mga guhong muog nitong Jerusalem, pagkat ang hinirang ng Diyos na Panginoon ay kanyang inaliw. Tinubos na niya itong Jerusalem sa lahat ng bansa. Ang kamay ng poon na tanda ng lakas ay makikita ng mga nilalang, at ang pagliligtas nitong ating Diyos ay tiyak na mahahayag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Merry Christmas! Narito na ang araw na 4 na linggo nating pinaghandaan ngayong Adbyento. 9 na araw na nating ipinagsimba ngayong simbang gabi. Dumating na ang Panginoon. Isinilang na siya. Nakikita natin sa kanyang mukha ang Diyos na hindi nakikita. Magsaya tayo. Ang kasiyahan na ito ang siyang pinahahayag ng bantay sa sirang lungsod ng Jerusalem. Nakita na niya na dumarating ang kaligtasan. Bumabalik na ang mga ipinatapon sa mga Israelita. Nagsisiawitan at nagsasayawan ang mga taong papasok sa gibang muog na Jerusalem. Ang pagbalik nila ay tanda ng pagtubos ng Diyos. Hindi sila pinabayaan ng Diyos sa kanilang pagkatapon sa mga bansa. Ginawa ng Diyos ng paraan upang sila'y makabalik muli sa kanyang bayan. Natalo sila noon ng mga kaaway. Sinira ang kanilang lungsod, ang kanilang templo. Ipinatapon sila sa malalayong bayan. Ngunit ngayon, matagumpay sila. Makakabalik uli sila. Talagang tapat ang Diyos sa kanila. Namnamin natin ang kasiyahan ng Pasko. Napalapit tayo sa Diyos sa Pasko. Kaya tama ang nararamdaman ng mga tao. Sa araw ng Pasko, tayo ay dapat magsimba at magdasal. Ito ay ang araw ng pagdama ng presensya ng Diyos. Ako ay naaawa sa mga tao na sinasayang ang araw ng Pasko sa pag-iinuman o sa pagsusugal. Naghahalakhakan nga sila, pero nararamdaman natin na pilit ang halakhakan nila. Hindi naman ang kanilang samahan o ang alak ang nagpapasaya sa kanila. Ang tunay na saya ay nararamdaman ng mga pamilya na sama-samang nagsisimba at pagkatapos sama-samang nagsasalo-salo. Si Jesus ang tunay na dahilan ng ating kasiyahan sa Pasko. Lilipas ang araw ng Pasko, ngunit si Jesus ay mananatili. Hindi lang niya tayo binibisita, maninirahan siya sa atin. Salamat o Panginoong Jesus sa iyong pagdating at pananatili sa amin. Dahil sa iyo,
hindi nakakaiba ang Diyos sa amin. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.